Breaking news, napanatili ni Raymond Moratalla ang kanyang titulo matapos talunin si Andy Ruiz sa pamamagitan ng majority decision sa Las Vegas. Ayon sa official na scorecard ng mga Horado, 118-110 at 116-112 ay pabor kay Moratalla, habang ang ikatlong judge ay nagbigay ng 114-114 draw. Sa panig ni Moratalla, ginamit niya ang mataas na pressure, malakas na work rate at matitinding body shots, lalo na sa mga huling rounds na naging susi upang makuha ang panalo sa dalawang scorecard. Samantala si Andy Cruz naman ay umaasa sa kanyang bilis, technical na galaw at matalinong counter-punching, dahilan kung bakit nakita ng isang judge na tabla ang laban. Sa tagumpay na ito, napanatili ni Raymond Moratalla ang kanyang IBF Lightweight Championship belt. Dati siyang interim IBF at na-promote bilang IBF champion matapos bitawan ni Lomachenko ang IBF belt, at ngayon nadepensahan na niya ang IBF laban kay Andy Cruz. Magandang laban ito para kay Shakur Stevenson, unification ng WBC at IBF sa lightweight. Alaga ni Robert Garcia itong si Raymond Moratalla, may bagong kartada na 24 wins, 17 KOs, wala pa rin talo. Pagdating naman sa undercard, matagumpay na bumalik sa ring si Israel Madrimov matapos talunin si Luis David Salazar via unanimous decision. Kontrolado ni Madrimov ang buong laban sa loob ng 10 rounds at lahat ng tatlong judge ay nagbigay ng parehong score na 99-91 pabor kay Madrimov. Bagamat nagkaroon ng matinding pamamaga sa kaliwang mata, nanatiling dominante si Madrimov at muntik pang pabagsakin si Salazar sa huling rounds. Ito ang unang laban ni Madrimov matapos ang 11 buwang pahinga dahil sa operasyon sa kanyang kaliwang tuhod at balikat at paggaling na rin niya sa sakit na pneumonia. Matatandaan na galing ito sa dalawang sunod na talo kontra Terence Crawford at Berhil Ortiz. Ayon sa kanyang manager, ang pinakitang performance ni Madrimov ay eksakto kung ano ang kailangan niya upang makabalik at muling umakyat sa top contender. Kaya abangan natin yan si Madrimov, mga boss. Sa iba pang balita, kumpirmado na rin ng The Ring Magazine na ang inaabang mandatory title fight sa pagitan ni Bivol at Michael Elfert ay tutungo na sa first bid hearing sa February 3. Ginagawa ang first bid, mga boss, kapag hindi nagkasundo ang dalawang kampo sa negosasyon ng isang mandatory fight. Imbes na makansila ang laban, magbibid na lang ang mga promoter. Kung sino ang pinakamataas ang offer na bayad, sila ang magpo-promote ng laban. Ang mananalo sa first bid ang magtatakda ng venue, petsa at susunod sa hatian ng pera na itinakda ng mga sanctioning bodies. Sa February 3, malalaman na natin kung aling promoter ang mananalo sa first bid at kung saan at kailan eksaktong gaganapin ang laban.